Kailangan mong kumalma, okay? Nasa loob na ng ER ang mga doktor kasama si Zion ngayon. Hindi mo naman ako kailangan dyan. Iyan ang huling sinabi ng asawa ko, bago siya sumakay ng eroplano papuntang Siargao para sa isang weekend getaway kasama ang mga kaibigan niya, habang ang aming 11 buwang gulang na anak ay nag-aapoy sa lagnat na 40 degrees sa pediatric emergency ward. Hindi ako umiyak. Hindi ako nagmakaawa. Ibinaba ko lang ang telepono, tinignan ang aking baby boy sa hospital crib, at nangako sa sarili ko na hinding-hindi ko makakalimutan ang sandaling ito. Maligayang pagbabalik sa aming channel. Bago tayo magsimula, paki-comment muna kung taga saan kayo. Gustong-gusto naming malaman. Sana ay magustuhan ninyo ang pakikinig sa kwentong ito. Ako nga pala si Catherine, 28 years old. Lumaki ako sa Quezon City sa isang pamilya, kung saan ang mga magulang ko ay kayod kalabaw sa pagtatrabaho at trinato ang isa't isa ng may matinding respeto. Palaging sinasabi sa akin ng nanay ko na ang taong pipiliin mong makasama sa buhay ay maaring mag-angat sa'yo o dahan-dahang uubo sa pagkatao mo. At sa mahabang panahon, ayokong maniwala na nagkamali ako ng pinili. Nakilala ko ang asawa ko, si Daniel, noong 24 ako. Charming siya at punong-puno ng kumpiyansa sa sarili. Yung tipong pagpasok sa kwarto, siya agad ang sentro ng atensyon. 2 taon kaming nag-date, na-engage, at ikinasal sa isang intimate garden wedding sa Tagaytay noong 26 ako. Masaya talaga ako noon. O baka naman masyado lang akong puno ng pag-asa, kaya napagkamalan kong kaligayahan yun. Ang unang taon ng aming kasal ay okay lang. Hindi sobrang espesyal, pero ayos lang. Nagtatrabaho si Daniel sa corporate finance sa BGC. At laging gabi na akong umuwi, na naiintindihan ko naman. Ako naman ay nagtatrabaho bilang graphic designer para sa isang mid-sized agency at gusto ko ang career ko. Gusto ko na meron akong isang bagay na akin lang talaga. Pero noong nagbuntis ako kay Zion, nagbago ang ihip ng hangin sa mga paraang hindi ko inaasahan. Nagsimulang magbitaw ng maliliit na komento si Daniel. Hindi naman sobrang bigat para awayin ko siya agad, pero paulit-ulit na nakakaubos ng pasensya. Kapag hindi sobrang linis ng kondo pag-uwi niya, dadaanan niya ng daliri ang kitchen counter at magtataas ng kilay. Kapag hindi pa luto ang hapunan, magbubuntong hininga siya ng malalim at sasabihing, alas 7 pa lang ng umaga nagtatrabaho na ako, na para bang ako maghapon lang na nakahilata. 30 weeks na akong buntis noon. Nakikipagsiksikan sa MRT papasok sa trabaho at inaasikaso ang bahay namin, pero mukhang hindi yon counted as effort para sa kanya. Tandang-tanda ko ang isang gabi. Nagluto ako ng sinigang na baboy. Yung talagang pinakuluan ng matagal para lumambot. Inayos ko ang mesa. At nagsindi pa ako ng kandila dahil akala ko sweet yon. Pagka-uwi ni Daniel, ibinagsak niya ang bag niya sa hallway hindi sa tamang lagayan. Laging sa hallway para ako pa ang magligpit umupo siya. Humigop ng sabaw at sinabing, yung luto ni Mama. Mas malapot ang sabaw at mas tama ang timpla ng asim. Nakalimutan mo ba ang gabi? Hindi ako sumagot. Kinuha ko ang tinidor ko at kumain na lang. Noong ipinanganak si Zion ng Marso, 37 weeks na ako at sobrang hirap ng labor ko. 16 hours, epidural na kalahati lang ang talab, at sa huli ay kinamitan ng forceps delivery, na nagresulta sa hindi ko pag-upo ng maayos sa loob ng 3 linggo. Nandun naman si Daniel nung nanganak ako, na ipinagpasalamat ko. Pero pagka-uwi namin galing ospital, naging malinaw na may hangganan ang pagiging tatay niya. Bububuhatin lang niya si Zion, kapag kalmado, mabango, at nakangiti ang baby. Pero ang puyatan, ang kolik, ang iyak ng bata, ang walang katapusang labada lahat, yun sa akin bumagsak. Ginamit ko ang buong maternity leave ko. At nagpapasalamat ako na meron ako noon dahil ang mga buwan na kasama ko si Zion ay napakahalaga sa kabila ng lahat. Nagsimula ako ng maliit na vlog page habang tulog ang bata. Hindi naman seryoso. Nagsusulat lang tungkol sa pagiging first-time mom, mga recipe na sinusubukan ko, at mga simpleng ganap sa mga lakad namin sa village. Naging outlet ko yon. Naging maliit at tahimik na espasyo na akin lang. Ang kapitbahay namin sa tapat ay isang babaeng nagngangalang Tita Sharon. Nasa early 50s na siya. Laging bihis na bihis at elegante kahit kukuha lang ng delivery. At meron siyang warmth o init ng pagtanggap na nakaka-attract ng tao. Ilang buwan kaming nagkawayan lang, bago kami nagkausap ng totoo. Isang hapon noong Oktubre, habang naglalakad kami ni Zion, inihagis ni Zion ang stuffed toy niyang kuneho sa damuhan nila. Pinulot niya ito,
Inabot pabalik, at sinabing, ang galing ng aim niya ha. Umabot ng 6 feet ang lamyo ng kuneho. Nagtawanan kami. Nagtuloy-tuloy ang kwentuhan. Inimbita niya ako para magkape at pandesal. At ganun na lang, naging isa si Tita Sharon sa pinakamahalagang tao sa buhay ko. Hindi siya nanghusga. Hindi siya namilit. Nakikinig lang siya kapag nagkukwento ako. Nagtatanong ng may sense. At minsan sasabihin niya, alam mo, ang babaeng nagbubuhat ng ganoon kabigat ng mag-isa, ay hindi naman kailangang mag-isa. Hindi ko lubusang naintindihan ang ibig niyang sabihin noon. Basta ang alam ko, ang isang oras kasama si Tita Sharon, ay parang unang beses akong nakahinga ng maluwag sa buong linggo. Si Daniel naman, halos hindi napapansin ang existence ni Tita Sharon. Hindi siya sumasama. Nung nagpapakilala ako sa mga kapitbahay, baduy daw yon para sa kanya. Kaya ang alam lang niya, siya yung babae sa tapat. Hindi niya alam ang apelyido nito. Hindi niya alam ang pangalan ng asawa nito. Wala siyang alam sa buhay nito, dahil hindi siya nagtanong kahit minsan. Nung pumasok na ang taglamig o panahon ng amihan, at mag-11 months na si Zion, may nagbago sa bahay namin. Parang laging wala sa sarili si Daniel. O baka mas naging walang pakialam, mahirap nang makita ang pagkakaiba. Madalas na siyang lumalabas kasama ang mga kaibigan sa trabaho. Laging late umuwi. At pag nasa bahay, nasa cellphone lang, hindi naman nagtatrabaho, basta parang wala sa wisyo. Ang weekend na tinutukoy ko ay nagsimula noong Huwebes ng gabi, nang i-anunsyo ni Daniel, habang naghahapunan na siya at 4 na kaibigan niya mula sa opisina ay nag-book ng trip pa Siargao, aalis ng Sabado ng umaga. Tinitigan ko siya. Ngayong Sabado? Sabi ko. Oo, nakakuha si Trevor ng promo sa isang villa, 3 nights lang naman. Isang linggo nang may sipon si Zion. Sabi ko naman sa'yo, laging may sipon ang mga bata. Magiging okay lang yan. Gusto kong huminto dito at ipaliwanag ang isang bagay, dahil sa tingin ko mahalaga ito. Hindi lang basta may sipon si Zion. Sa loob ng 2 araw, mainit na siya, mas iyakin kaysa sa normal, at hindi kumakain ng maayos. Tumawag na ako sa pedya namin, at sinabing bantayan ko lang daw, at dalhin sa ER kung tumaas ang lagnat o maging matamlay. Sinabi ko lahat ito kay Daniel. Narinig niya ako. Pero nagdesisyon lang siya na hindi ito importante. Hindi ako komportable na wala ka dito ngayon, sabi ko. Pwede bang i-move nyo next week, o kahit sa susunod na weekend? Ibinaba niya ang tinidor niya. Nagbayad na ako ng non-refundable deposit. Magkano ba yung deposit? Hindi, yon ang punto. Sa tingin ko, yon ang punto. Tiningnan niya ako gamit ang ekspresyong kilalang kilala ko, na pasensyoso pero mapagmataas. Na parang isa akong batang nagtatanong, kung bakit asul ang langit. Catherine, halos 1 taon ka nang naka-maternity leave. Nasa bahay ka araw-araw. Ang pag-aalaga ng isang may sakit na baby sa loob ng ilang araw ay hindi krisis. Hindi ako nakatulog ng maayos nung gabing yon. 2 beses nagising si Zion. At sa pangatlong feeding, ang init na ng pakiramdam niya kaya kinunan ko ng temperatura 38.3. Hindi pa nakakaalarma, pero tumataas. Tinext ko si Daniel mula sa kwarto ng bata. Hindi siya nag-reply hanggang umaga. At nung sumagot siya, ang sabi lang, baka teething lang yan. Mainit talaga ang bata pag tinutubuan ng ngipin. Hindi siya doktor. Gusto kong linawin yon. Dumating ang Sabado ng umaga, at ang temperatura ni Zion ay 38.9 na. 2 beses ko pang chinek, para sigurado. Umiingi na siya ng mahina imbes na dumaldal, na mas nakakatakot para sa akin kaysa sa anumang numero sa thermometer. Nakatayo ako sa kusina, habang sinasakay ni Daniel ang duffel bag niya sa kotse, at sinabi ko sa kanya ng malinaw at direkta na nag-aalala ako. Halos 39 na siya, sabi ko. Baka kailangan ko siyang dalhin sa St. Luke's o sa ospital. Huminto si Daniel sa may pintuan. Tumingin siya sa akin, tapos kay Zion na nakaupo sa bouncy chair, mukhang mas tahimik kaysa sa karaniwan. Okay lang siya. Tumawag ka sa healthline kung nag-aalala ka. Naka-on naman ang phone ko. Naka-on din ang phone mo kagabi. Umalis siya. Pagpatak ng 2:00 ng hapon nung Sabado, umakyat na sa 40.1 ang lagnat ni Zion. Ayaw na niyang magbaba at nakasubsob na ang mukha niya sa leeg ko. Gumagawa ng maliliit na tunog na mailalarawan ko lang bilang pagod na paghihirap. Tumawag ako sa ospital. Idineskriba ang sintomas. At sinabihan akong dalhin siya agad sa emergency room dahil sa edad niya at taas ng lagnat. Tinawagan ko si Daniel habang nagmamaneho papuntang ospital. Sumagot siya pagkatapos ng 4 na ring.
at naririnig ko ang hangin at boses ng ibang tao sa background. Mukhang nasa dagat na sila. 40.1 na ang lagnat niya, sabi ko. Papunta na ako sa ER ngayon. May katahimikan. Okay. Balitaan mo ako. Daniel, kailangan mong umuwi. Isa pang katahimikan. Catherine, bago pa ako makapag-book ng flight at makabalik ng Manila. Midnight na. Malamang discharge na kayo nun. Aalagaan naman siya ng mga doktor. Anak natin siya. Alam kong anak natin siya at magiging okay siya. Nasa ospital ka na. Gamot na ang bahala. Kailangan mong kumalma. Okay? Nasa loob na ng ER ang mga doktor kasama si Zion ngayon. Hindi mo naman ako kailangan dyan. At yun na yun. Pumasok ako sa emergency department ng St. Luke's ng mag-isa. Buhat ang 11-month-old kong anak at diaper bag, at nag-check-in sa front desk. Isang nurse na may maamong mata ang nagdala sa amin sa triage room, halos agad-agad dahil sa edad at temperatura ni Zion. Sinagot ko lahat ng tanong. Binigay ang history. Pinirmahan ang bawat form. Habang kalong ko si Zion, na nakadikit ang mainit na mukha sa dibdib ko. Ang babae sa waiting room na katabi namin bago kami tawagin ay tumingin sa akin na may ekspresyong ibinibigay ng tao kapag nakakita sila ng bagay na tahimik na mali. Inabutan niya ako ng tissue nang walang sinasabi. Hindi ko namalayan na umiiyak na pala ako. Ang sumunod na nangyari ay hindi ko inaasahan. Habang nasa triage bay kami naghihintay ng doktor, nakarinig ako ng pamilyar na boses mula sa labas ng kurtina. Excuse me. Ang sabi sa akin dinala dito ang kapitbahay ko. Babae, may baby. Bumukas ang kurtina. Si Tita Sharon. Natulala ako sa kanya. Paano niyo po? Nakita kitang sinasakay ang car seat sa kotse mo ng mag-isa. Sabi niya, sabay lapit sa akin at hinawakan ang likod ko. Wala ang sasakyan ni Daniel. Tinawagan ko ang cell mo, pero nag-voicemail. Kaya sumunod ako dito. Tiningnan niya si Zion. Tapos ako. Nandito na ako. Sabihin mo sa akin lahat. Nanatili siya ng 4 na oras. Siya ang humawak kay Zion, nung kailangan akong papirmahin ng mga nurse, ng dagdag na forms. Pumunta siya sa Starbucks sa baba at bumalik na may dalang kape at muffin, at inilapag sa tabi ko nang hindi nag-iinarte. Nung dumating ang pediya, para ipaliwanag na may malalang ear infection si Zion, na nagdudulot ng mataas na lagnat, at gusto nilang i-admit overnight para ma-monitor, si Tita Sharon ang nagtanong ng lahat ng detalye. Sobrang pagod na ako para isipin ang sarili ko. Tinext ko si Daniel ng 8:00 ng gabi. Ina-admit siya overnight. Ear infection, high fever monitoring. Nag-reply siya makalipas ang 40 minutes ng, "Okay, balitaan mo ako bukas ng umaga." Sana makatulog siya. Itaob ko ang phone ko sa bedside tray, at hindi ko na hinawakan ulit sa loob ng 3 oras. Bandang hating gabi, matapos makatulog si Zion, dahil sa gamot at nakaupo ako sa vinyl chair, sa tabi ng crib niya, sa madilim na kwarto, si Tita Sharon, na umuwi muna para bigyan ako ng oras, pero nagte-text kada oras, ay nagpadala ng huling mensahe. Nakausap ko ang Tito Kiko mo ngayong gabi. Gusto niyang tumulong kung paano man niya kaya. Magpahinga ka. Hindi kami aalis sa tabi niyo. Hindi ko naintindihan ang bigat ng pangungusap na yon hanggang sa huli. Kinabukasan, nagsimula nang bumaba ang lagnat ni Zion, dahil sa antibiotics. Pagod pa rin siya. Clingy pa rin. Pero tumingin siya sa akin gamit ang mga itim niyang mata, at inabot ang daliri ko. At naramdaman ko ang isang bagay na matatag, at sigurado na nabuo sa loob ko. Magdamag akong nasa silya ng ospital, mag-isa, habang ang asawa ko ay nagpapakasaya sa beach, at tapos na ako. Ayoko na. Dumating si Daniel sa bahay ng Linggo ng gabi. Pumasok siya, dala ang bag niya. Medyo sunog ang balat sa araw. At sinabing, "Kamusta siya?" Nung sinabi ko sa kanya na na-admit si Zion at nakauwi na ngayon na may antibiotics, tumango siya at sinabing, "Kita mo, inalagaan naman nila. Alam kong magiging okay din. Wala ako dun, pero na-handle mo naman. Hindi ko dapat yon kailangang i-handle ng mag-isa." Tumingin siya na parang naguguluhan talaga. At ang pagkalitong yon, higit pa sa galit na inaasahan ko, ang siyang nagpabiyak sa kung ano man sa loob ko. Hindi niya naintindihan kung ano ang ginawa niya. O mas tamang sabihin, naintindihan niya, at hindi siya naniniwalang importante yon. Wala na akong sinabing iba nung gabing yon. Pinatulog ko si Zion. Naghain ng sarili kong hapunan. At umupo sa lamesa sa kusina, na may notebook habang nanonood ng TV si Daniel sa sala. Sinimulan kong isulat ang bawat pangyayari, bawat petsa na maalala ko, bawat komento,
Bawat pagkawala, bawat sandali, na pinili niya ang ibang bagay kaysa sa amin. Nakapuno ako ng 4 na pahina. Inabot pa ng 3 linggo bago umabot ang sitwasyon sa huling turning point, at nanggaling ito sa direksyon na hindi nakita ni Daniel dahil hindi naman siya nag-abalang tumingin. Ang asawa ni Tita Sharon, na alam ko na ng ilang buwan, ay ang regional managing partner ng isa sa pinakamalaking commercial law firms sa Pilipinas. Ang pangalan niya ay attorney Kiko, at tahimik na sinabi sa akin ni Tita Sharon, habang nagkakape kami noong nakaraang summer, na huwag ko muna itong banggitin kay Daniel. Nakita na niya kung paano gumalaw si Daniel mula sa malayo, at alam niyang baka magkaroon ng kakaibang dynamic. Nirespeto ko yon ng buo. Walang kaalam-alam si Daniel kung sino ang nakatira sa tapat namin. Ang hindi rin alam ni Daniel ay ang sarili niyang kumpanya. Ang corporate finance firm, kung saan siya nagtrabaho ng 6 na taon, ay kumuha sa firm ni Tito Kiko para sa isang malaking merger review. Hindi lang basta extra si Tito Kiko dito. Siya ang lead counsel. Sinabi ni Tita Sharon kay Tito Kiko ang tungkol sa nangyari sa ospital. Hindi ko siya inutusan, pero sinabi niya, at base sa kwento niya sa akin, tahimik na nagalit si Tito Kiko sa paraan ng mga taong disente at may prinsipyo hindi maingay, pero sigurado. Nagsimula na akong kumonsulta sa isang family lawyer, isang babaeng nagngangalang Attorney Lenny, na nirekomenda ng isang women's resource network na nakita ko online. Sinabi ko sa kanya ang lahat. Pinakita ko ang 4 na pahina ng notes ko. Kalmado siya at praktikal, at hindi ako sinabihan kung ano ang dapat gawin. Sinabi niya kung ano ang mga opsyon ko, at hinayaan niya akong pumili. Nung sinabi ko kay attorney Lenny ang tungkol kay Tito Kiko at Tita Sharon, huminto siya at nag-isip, at sinabing, malaking context yan, pero matibay ang kaso mo kahit wala yan. Huwag tayong umasa dyan. Na-appreciate ko yon. Ayokong manalo dahil lang sa kung sino ang asawa ng kapitbahay ko. Gusto kong maging malinaw sa ginagawa ko at kung bakit. Pero gumalaw ang mga bagay sa paraang wala na sa kontrol ko. Nagsimula ito nang ang babae sa waiting room ng St. Luke's, yung nag-abot sa akin ng tissue, ay mayroong medyo sikat na social media account kung saan nagpo-post siya tungkol sa parenting. Napansin niya ako nung gabing yon. May nakita siya sa sitwasyon na umantig sa kanya, at nag-post siya ng isang kwento tungkol sa nasaksihan niya. Isang batang ina na mag-isa kasama ang may sakit na baby. Nagte-text sa kung sino na walang reply, habang kitang-kitang takot na takot. Hindi niya ako pinangalanan. Hindi na kailangan. Sinulat lang niya kung anong pakiramdam na panoorin yon. At kung ano ang sinasabi nito tungkol sa kung paano natin minsan hinahayaang magbuhat ng lahat ang partner natin, nang mag-isa. Nag-viral ang post. Isang friend of a friend ang nagtag sa kakilala ni Daniel, at nakarating ito sa opisina niya. Nalaman ko lang dahil sinend sa kanya ng katrabaho niya ang screenshot, sa pag-aakalang gugustuhin ni Daniel na malaman. At lumapit sa akin si Daniel, hawak ang phone niya, na may ekspresyong hindi ko pa nakita sa kanya noon, haluang hiya, at damage control. May sinabihan ka ba tungkol sa ospital? Tanong niya. Wala akong pinost. May nag-post tungkol sa'yo. Tapos may nakakita at nagsalita. Hindi ko yan plinano. Umupo siya. Sa unang pagkakataon sa aming pagsasama, nakita kong hindi alam ni Daniel ang sasabihin. Ang sumunod sa loob ng ilang linggo, ay ang pagguho ng isang taong umasa sa imahe, at kontrol, nang biglang mawala ang audience na nagpapagana sa mga bagay na yon. Nakita ng mga katrabaho ni Daniel ang post. May mga tanong ang manager niya tungkol sa judgment niya. Ang firm ni Tito Kiko lead counsel sa merger na hinahawakan ng kumpanya ni Daniel ay nandoon si Tito Kiko, na walang sinabing direkta. Pero ang tahimik niyang paglayo, at hindi pagpansin kay Daniel, ay nagsalita ng malakas para sa mga taong nakakapansin ng mga ganung bagay. Hindi tinanggal si Daniel. Gusto kong maging tumpak. Pero nalagpasan siya para sa promotion na inaasahan niya. At may mga usapan sa mga kwarto na hindi na siya iniimbita. Totoo ang epekto sa trabaho niya, kahit hindi siya nawalan ng trabaho. Ang mas mahalaga, na-servean siya ng divorce papers, o annulment, separation papers, sa context ng Pilipinas. Inasikaso ni Attorney Lenny ang proseso, nang may kalmadong galing na hinangaan ko. Noong una, pumalag si Daniel, tapos nag-bluff, tapos sinubukan akong tawagan, ng direkta na sinagot ko sa opisina ni Attorney Lenny, habang naka-record o may saksi kami. Sa tawag na yon, sinabi niya sa akin na nagkakamali ako, na nag-overreact lang ako sa isang weekend, na lagi naman siyang nagpo-provide para sa pamilya, at wala akong ideya kung gaano siya kahirap magtrabaho para sa amin.
Nung sinabi ko ng mahina, Daniel, naka-record o documented ang usapang ito at gagamitin sa proceedings natin. Nagkaroon ng katahimikan na sapat ang haba para sulyapan ako ni attorney Lenny ng may halong satisfaction. Ang custody arrangement ay naayos ng mabilis nung naintindihan ni Daniel na ang hospital record, ang call log sa ospital, ang 4 na pahina ng notes ko, at ang mga ebidensya ay bumuo ng litrato na walang matinong tao ang mag-i-interpret ng maganda para sa kanya. Pumayag siya sa shared custody tuwing other weekend at isang gabi sa weekday. Pero sa akin ang primary residence ni Zion. Ang child support ay kinalkula base sa batas. Pumirma siya. Sinubukan niya minsan na sabihin sa akin na wala sana nito ang nangyari kung hindi ako naging madrama sa isang Siargao weekend. Sinabi ko sa kanya ng buong tatag na wala sana nito ang nangyari kung umuwi siya nung nasa ospital ang anak namin. Yun ang huling totoong usapan namin. Magdadalawang taon na si Zion ngayon. Malusog siya, nakakatawa, at obsessed sa mga garbage truck sa paraang sobrang seryoso. Kinakawayan niya ang bawat isa. Bumalik ako sa trabaho part-time sa agency ko, na tinanggap ako ng malugod, at itinuloy ko ang blog, page ko, na lumaki ng higit sa inaasahan ko. Hindi ako nagsusulat tungkol kay Daniel. Nagsusulat ako tungkol sa alam ko. Pagiging ina, pagsisimula muli, at ang tahimik na dignidad ng pagbuo ng sarili mong buhay sa sarili mong paraan. Sina Tita Sharon at Tito Kiko ay naging tunay na mahalagang tao sa buhay ko at ni Zion. Ang anak ni Tita Sharon, isang 31 anyos na arkitekto na nagngangalang Alden, na nagtatrabaho sa Singapore, pero umuuwi madalas, ay unang nakilala si Zion, at ako sa lamesa, ni na Tita Sharon, sa isang Sunday brunch nung nakaraang spring. Tiningnan niya si Zion, na agad nag-abot sa kanya ng plastic na dinosaur bilang peace offering, at sinabing, "Sa tingin ko tanggap na tayo." Tumawa ako sa unang pagkakataon. Matapos ang mahabang panahon, hindi ko alam kung ano ang itsura ng hinaharap ng buo. Hindi ako nagmamadaling malaman. Ang alam ko ay gumugol ako ng mga taon, sa isang sitwasyon na tahimik na nagsasabi sa akin na hindi mahalaga ang pagod ko, na hindi valid ang takot ko, na inaasahan ang presensya ko, pero ayos lang ang pagkawala ko anumang oras. At nanatili ako, dahil umaasa akong babalik. Yung taong akala ko ay pinakasalan ko. Hindi siya bumalik. At sa wakas ay naintindihan ko na ang pag-asa, para sa ibang nakaraan, ay hindi pareho sa pagbuo ng mas magandang kinabukasan. Heto ang gusto kong sabihin sa sinumang nakakakita ng sarili nila sa kwentong ito. At sinasabi ko ito hindi para mangaral, kundi dahil sana may nagsabi nito ng diretso sa akin noon. Ang takot mo sa oras ng krisis ay hindi pag-overreact. Ang pangangailangan mo ng partner, nasisipot para sa'yo, ay hindi pagiging needy. Ang taong paulit-ulit na pinipili ang sarili nilang ginhawa, kaysa sa totoong paghihirap mo, ay ipinapakita sa'yo, ng malinaw at paulit-ulit kung ano ka sa kanila. Maniwala ka sa kanila sa unang beses pa lang na mangyari ito. Hindi mo kailangang umalis agad. Komplikado ang mga bagay na ito, at ang pag-alis ay nangangailangan ng oras, resources, at tapang. Pero simulan mong paniwalaan ang ipinapakita sa'yo. Isulat mo ang mga bagay-bagay. Kausapin mo ang taong pinagkakatiwalaan mo. Alamin mong ang batas, kahit dito sa bansa natin, ay dinesenyo para protektahan ka at ang mga anak mo. May mga family lawyer na tumutulong sa mga babae, sa mahihirap na pagsasama, at marami ang nag-aalok ng libreng konsultasyon. Hindi ka nakakulong, kahit pakiramdam mo ay ganun na nga. At isa pa, dahil mababasa ito ni Zion balang araw, at gusto kong maintindihan niya, ang gabing nakaupo ako mag-isa sa ospital sa tabi ng crib mo. Pinapanood ang paghinga mo, at pilit na pinabababa ang lagnat mo. Gamit ang isip ko, ay ang gabing naging sigurado ako kung anong klaseng ina ako. At anong klaseng buhay ang bubuuin ko para sa ating dalawa. Ibinigay mo sa akin ang kalinawan na yon, anak. Ikaw naman talaga ang dahilan ng lahat.